Naka-isang buwan mahigit na akong nagde-dirt bike at nakapag-tatlong mountain trail na ako ng mahaba-haba. Medyo marami na tayong natutunan at isa po dun sa natutunan ko, mas may advantage talaga kapag yung gulong mo sa trail ay medyo malambot kasi mas kakapit siya dahil mas magiging flat yung surface nito, mas maraming part ng gulong ang kakapit dun sa lupa. Same thing lang din sa mountain bike, ganun din po kasi nung nagma-mountain bike ako, pinalalambot namin ng konti yung gulong para mas kapit siya sa lupa. Ngayon guys, ang kaibahan kasi sa mountain bike at saka ito, malakas ang torque nito sa likod. Pag naglambot ka ngayon ng gulong, ihina yung kapit ng gulong doon sa rim. At pag bumomba ka ng todo, o pwedeng maiwan ng rim sa pag-ikot yung gulong. So pag ganun po ang nangyari, napuputol yung pito ng inner tube or ng interior. Mapaplatan ka ngayon. Kaya ang solusyon dyan ay ito. Ngayon ko lang din po ito natutunan. Gumagamit pala yung mga nagte-trail ng ganito. Ang tawag po dito ay rim lock. So ang trabaho po nito, ipapasok mo siya dyan sa loob ng rim, itutornilyo mo siya, gagawa ka ng butas. Ito ngayon ang pipigil doon sa gulong na maiwan sa pag-ikot. Marami po ako nakita ang YouTube videos nito kung paano gawin at sa tingin ko po ay kaya na natin i-DIY ito para hindi na natin ibabayad. Ang problema natin ngayon guys, kailangan natin maiangat yung motor. Wala akong pang-angat ng motor at saka wala akong stand. So magdi-DIY muna ako ng jack ng motor. Sabi nila magastos daw na hobby yung pagde-dirt bike at saka yung pagte-trail. Sa totoo lang, magiging magastos lang yan pag lahat ng gagawin mo at saka lahat ng kailangan mo ay parati kang bibili. Katulad ngayon, kailangan ko ng jack para dito sa motor. 1,800 yung nakita ko sa Shopee. Pero meron kasi ako ditong scissor jack na pang kotse na hindi ko naman talaga ginagamit. At meron din ako dito mga retasong bakal. So i-welding ko lang itong mga retasong bakal dito sa scissor jack para mas maging stable pag inangat ko na yung dirt bike. Pero sinuportahan ko pa rin ng tali itong dirt bike para habang nagagawa ko ay siguradong hindi matutumba. Nag-wonder ako guys kung kaya ko kayang ikabit tong rim lock nang hindi ko natatanggalin yung gulong. So kinalas ko muna yung interior. Natamaan ko tong interior na butas. Kaya pabubulkanize ko muna to. Yan talaga kuminsan pag nag-DIY. Sa bisikleta madali eh. Pero ito, first time ko nagtanggal yan. Pabubulkanize ko muna tapos babalikan ko na lang. After 30 minutes guys, ito nalugasan ako ng 40 pesos sa vulcanizing. Pero okay na. So ngayon naman guys, bubutasin na natin itong rim gamit ang medyo maliit na drill bit. Mahirap kasi kung malaki kagad ang gagamitin natin drill bit. So maliit muna. At dahil dalawang rim lock ang ikakabit natin, magkabila ang butas siya na magkatapat. So after na mabutasan natin gamit ang maliit na drill bit, ngayon naman mas malaking drill bit ang gagamitin natin. Ito nga palang rim ko guys ay size 2.15 ang lapad. So bago kayo bumili, i-check nyo muna yung rim nyo kung ano ang size para hindi kayo magkamali. Ang daming trial and error niyan guys kung paano ko yan ikakabit. Pero eventually nakahanap din ako ng style kung paano ba maipapasok yung tornilyuhan ng rim lock dun sa butas na ginawa natin. So ngayon guys, ilalagay na natin tong interior. Pero bago natin ilagay ito sa loob, pupulbusan ko muna ng baby powder. Bali ang silbi niyan ay dry lubricant para maiwasan natin yung friction dun sa loob ng gulong. At syempre, para na rin mabango yung loob ng gulong at saka iwas bungang araw. Ito na guys, yung pinakamahirap na tapat ng trabaho natin, yung pagbabalik nitong gulong. Hindi ko alam na napakahirap palang sikwatin yan. Pinagpawisan ako ng munggo dyan bago ko natapos. Doon po sa mga viewers natin doon sa kabilang channel ko sa DMA, alam nila na itong ginagamit kong panghangin ng gulong ay mula doon sa sponsor natin dati from Korea na Jowa Tesla Car Accessories. Kinargahan ko muna ng mga 22. Titingnan natin kung hindi sisingaw. Baka mamaya kasi nasunod ko yung interior. Palilipasin ko muna mga 30 minutes. Pag hindi ito lumambot, okay na. Success naman guys, hindi lumambot yung gulong after 30 minutes. Kaya, hinikpitan ko na yung tornilyo ng rim lock. And hindi ko na ipapakita sa inyo guys kung paano ko ibinalik yung gulong dun sa motor. Pero ipapakita ko sa inyo yung mga highlights nung huli naming trail
sa Norsagaray. Alam nyo guys, hindi lang halata sa camera na napakatarik niyang aahunin namin na yan. Pero maniwala kayo sa akin, grabe yan. Matarik na, liko-liko pa. Yan si Kuya Alex. First time ko siyang nakasama. 53 years old na yan guys. Pero kung mag-trail yan, kala mo 18 lang. Tingnan mo naman yung ahon na yan. Akala mo pader. Yan naman si Marvin. Medyo matagal na rin siya nagtitrail. Bilib ako dyan guys. Napakatsaga niyan magturo sa aming mga beginner. Lagi ko rin ako eh. Okay, dito naman. Talagang section lang gagawin, ano? Ito naman si Hans. Nag-start yan mag-trail November last year lang. Yan, para makapress lang ulit dyan. Pinti. Ano din kaya mo? Hindi na ako baba? Hindi na, kaya. Umarap lang sa camera. Next naman si Alan. Parehas kaming January nag-start na mag-dirt bike. Ipinasa na ni Alan yung motor kay Hans. Mukhang hindi niya pa daw kasi kakayanin itong gantong klase ng trail. Then lastly, ako naman ang sasabak. Medyo dehado ko kasi maliliit yung mga gulong ko, di katulad nung kanila. Size 16 lang yung likod ko tapos 18 yung harap. Samantalang yung kanila 18 sa likod, 21 yung harap. Pero tulong-tulong yung mga kasama ko para maalalayan ako. At pare-parehas kaming makaakyat sa taas. Yan ang maganda sa trail. Walang iwanan. Sabay-sabay kayong nagsimula, sabay-sabay din kayong matatapos. So guys, hanggang sa muli. See you sa next trail.